Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, nako, hindi pa rin po tapos itong issue na ito ha, yung pagtataksil sa bayan. Nako, sino ba naman kasi yung nagpahintulot na papasukin itong mga Chinese nationals dyan po sa Philippine Coast Guard? Malamang sa malamang, meron po yang basbas. Actually, yung iba dito ka-coffee may mga suspect na naman dito mga pro-China, mga grabe ang pagmamalaki sa China, very loud and proud ka-coffee, loud and proud na pro-China. Kabilang dito ka-coffee si Digong, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung matatandaan ninyo, mula sa pagiging alyansa ng Pilipinas, nung term ni Digong, talagang 360 degrees nag-shift papunta sa China. At isa pa pong loud and proud na pro-China, itong si dating tagapagsalita, presidential spokesperson, na si Harry Roque. Ito, nagbibigay din ito ng payo sa China. At syempre, ipinagtatanggol din ang China. Yan si Roque, isa rin yan ka-coffee ha. Proud and loud na pro-China. Pero hindi pa ibig sabihin na sila yung suspect dito ka-coffee sa tinutukoy na taksil sa bayan. Iimbestigahan pa lang kasi ang problema. Punta kaya sila, umattend kaya sila sa investigasyon na yan na gagawin ng HOR if ever man na magkaroon yan. Kasi hindi biro ito Imagine mo, Chinese nationals nasa Philippine Coast Guard Auxiliary Force, kahit sabihin nila auxiliary force lang yan o support force lang yan, ganoon pa rin, di ba? Naging bahagi ka pa rin po ng Philippine Coast Guard. Di pa paano yung mga aktibidades dyan? Siyempre, makakuha ka ng mga detalye dyan Brigadier General yung pwesto. O, sasabihin na tulong-tulong lang yan, tumutulong lang yan sa mga kababayan natin in times of calamities. Hindi rin. Siyempre, nagkakaroon niya ng access sa schedules o kung ano pa, hindi pa natin alam ka-coffee. Kasi kung Brigadier General yung designation mo, mukhang hindi lang limitado sa ganyan ang iyong access. So anyway, dito tayo. Kasi tinututukan ngayon ng House of Representatives para matukoy itong mga taksil sa bayan. Ayan nasa Manila Bulletin humi-headline ito ngayon Taksil sa bayan, barbers can't wait to find out who recruited Chinese nationals sa Philippine Coast Guard. Buti nga na-detect ito Buti nga natanggal na ito, na-delist na agad itong mga Chinese nationals na ito. Medyo marami-rami din sila ka-coffee. Bakit kasi pinapasok yan? Imagine 36 na Chinese nationals. Kung gawin mo sa ibang bansa yan, o gawin mo sa China yan, maging miyembro din ng auxiliary force, syempre hindi nila i-allow yan. Ganoon kahigpit sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, binasbasan. Sino ang nagbasbas para papasukin itong 36 Chinese nationals dyan sa Philippine Coast Guard? Hindi kayo tatantanan ngayon. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers did not mince words about what he thought of the Filipinos who had allegedly facilitated the entry of at least 36 Chinese nationals into the Philippine Coast Guard. Baka marami pa nga yan di ba? Hindi pa na-detect yung iba dyan dapat mas higpitan pa. Kasi biruin mo, nakalusot, walang compliance. Baka hindi nga nagpasa ng simpleng kailangan ba ng curriculum vitae dyan? Ng CV? Application letter? Wala ng application letter? O sige, manumpa ka na, miyembro ka na ng auxiliary force. Ganon ba yan? Baka ganyan yung naging kalakaran dyan. Grabe, Noong panahon ng Hapon, yan, kinukumpara ni Robert Ace Barbers Noong panahon ng Hapon sa Pilipinas, meron tayong mga makapili. Natatandaan niyo yung termino na yan, makapili, yan nagtataksil, mga spiya. Meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interest ng China sa ating bansa. Actually, marami Dati matataas na opisyal pa ka-coffee. Hanggang ngayon, grabe, pro-China na. Nagsisilbi na talaga sa China. Huwag na natin pangalanan yan. Pero alam niyo naman ka-coffee kung sino yung mga yan. Barber said in a statement itong linggo, kahapon lang po yan, March 24. Hey, sino to mga makapili na to? Dapat matukoy na agad ito Bagamat yung iba, lantaran na makapili. Panahon na para imbestigahan at kilalanin ang umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan na mga ito. Barbers _ Sino ba yan? Isa-isahin na yan. Sir, bilisan na ang investigasyon na yan. Naka Holy Week break lang tayo ang Senado, at Senado at Kongreso walang session dyan. Pag nag-resume, maganda imbestigahan ito. Paano nakalusot yan? Kasi may pinapakinggan akong interview ng isang araw, tagapagsalita ata ito ng Coast Guard. Basta official siya ng Coast Guard. Parang pinagtatanggol niya pa itong 36 national Chinese national na kesyo marami na daw natulungan itong mga auxiliary force members na ito. Ganun ba yon? Pag nakatulong ka, pwede na parang style ni ng kampo ni Kibuloy Sabi ni Robin Padilla maraming naitulong yan sa labang kontra NPA. So dapat bigyan ng konsiderasyon. Ganun ba yon? Gumawa ka ng mabuti para
maabsuelto ka sa mga allegedly mga kasalanan mo. Same principles, ika nga. The makabayang katipunan ng mga Pilipino, better known as Makapili, was a group of Filipino traitors formed during World War II to collaborate and provide aid to the invading Imperial Japanese Army forces in the Philippines. Kung meron na yun ngayon ka-coffee, nandiyan lang yan, nag-iikot-ikot lang yan. Yung iba prayer rally. Nagkukunyari prayer rally, yung pala nagsisilbi na sa interest ng China. Yan ang mga makabagong Makapili. Nasa yung loyalty nyo? Wala sa Pilipinas. Dapat yan, imbestigahan at panagutin. During a House Committee on Transportation last March 20, it was learned that the Philippine Coast Guard had delisted 36 Chinese nationals from its auxiliary force since last December. Biruin mo, sasabihin nila, marami naman naitulong itong mga Chinese nationals na ito sa efforts ng Philippine Coast Guard. Kung marami pa lang naitulong, bakit na-delist? Diba, bakit nyo tinanggal? Kasi parang pinagtatanggol Bakit nyo tatanggalin yan kung nakatulong naman pala? Unang-una, mali kasi yung pagkakapwesto. Kayo na mismo nagsabi dyan diba? Na nagkaroon ng problema doon sa pagkakatalaga sa mga taong ito na walang compliance. Kasi nagkaroon ng investigasyon dyan Nagkaroon ng cooperation sa Intel at sa National Security Council. At na-detect nila dyan na walang compliance itong mga Chinese nationals na ito na naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary Force. May nagpalabas-bas dyan. Diba? Hindi ka naman basta-basta dyan makalusot nang walang backer, nang walang bas-bas dyan. Buti natanggal na ito. Pero baka marami pa Baka may mga ongoing pang investigasyon Di lang natin alam. Before they were kicked out, they were able to operate within the PCG for 2 to 3 years. So nagsimula yung panahon ni Digong nakapasok yan The Chinese nationals are with the PCGA for more or less 3 years. Did the PCG conduct due diligence on these nationals? Obviously, there is none. As Admiral Gavan has admitted that 36 were axed because they failed to secure national security clearance. So, biruin mo, hindi nakakuha ng clearance ito pero nakalusot. We also do not know if those Chinese nationals are officials from the China People's Liberation Army, businessmen or tourists out to justify their longer stay here in our country, Barbers said. Ang masaklap doon, mamaya talaga, tama itong argumento ni Barbers baka miyembro yan ng military ng China, di ba? Kunyari lang yan kung nanonood kayo ng mga K-drama, kung ng mga pelikula, yung mga spiya nagpapanggap na weak, nagpapanggap na mahihina yan, pero malalakas yan sa data gathering at kung intel reporting, etc. etc. So baka lalampa-lampa lang ang imahe dyan sa Philippine Coast Guard, medyo weak lang, medyo mahina lang, pero grabe na yung mga informasyon na finifeed sa kabilang banda. Yun ang mahirap, napasok tayo. Kaya dapat baguhin yung regulation ng dito ng Philippine Coast Guard dyan kahit auxiliary force lang yan Huwag hayaan. Kapag banyaga ka, hindi ka pwede na maging miyembro ng auxiliary force. Diba? Kasi in times of war, baka magamit din itong auxiliary force Parang reservist ang peg nito Diba? Dumating man po yung kaguluhan, wag naman po sana, baka gawing aktibo sila sa kanilang serbisyo. Paano kung Chinese national? Oo, not necessarily Chinese. Ibang nationality yan. Syempre, pagsisilbihan yan yung interest ng kanyang bayan. Pero yung iba kasi sa atin iba nating mga kababayan ang pinagsisilbihan yung interest ng China. Yun lang. Yung iba, mga official pa, tataas pa ng ranggo nung panahon ni Digong. Barber said he even obtained raw reports in the past that the Chinese auxiliary members are being tagged along by some senior PCG officials whenever they conduct routine and official patrol missions at the West Philippine Sea. O biruin mo, nung pinagtatanggol ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na nakakatulong itong mga Chinese nationals na ito, nagbibigay ng mga relief, hindi lang naman pala limitado sa ganoon yung kanilang papel Tingnan mo, nagpatrol pa dyan sa West Philippine Sea. Ano ibig sabihin yan? So, may report na nakuha si Barbers na sinasama itong mga Chinese nationals na ito, auxiliary force na sinasama ng opisyal ng Philippine Coast Guard active para mag-conduct ng routine and official patrol missions dyan sa West Philippine Sea. Grabe chiching, mukhang malakihan yan Sa mahigit na 3 taon na sila ay nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at inaalam na nila lahat ng mga strategiya. Exactly.
missions and objectives, communications, gadgets at duties and functions ng lahat ng opisyal ng PCG at iba pa, sabi po ni Barbers. Biruin mo, pag natukoy lang nila, ganito, may machine silang ganyan. O syempre, pag nalaman niya ng kalaban, paano i-counter attack yung ganyang klase ng machine, o itong opisyal na ito yung weakness niya, ganyan yan ito yung vulnerabilities niya, ito kaya tong masuhulan, chiching. Syempre, lataran niya ng lataran ng milyones yan, o baka bilyones pa, o ibenta mo yung bansa mo, itakwil mo yung bansa mo. Mas madali na para sa kanila yan kasi meron silang knowledge. Yun, very important sa gera yan patalinuhan ka dyan diba? Hindi sapat ang pagiging malakas lang, kailangan matalino ka, magiging wise ka, at magiging maganda yung decision mo kapag meron kang sapat na impormasyon, lalo na kung impormasyon ng kalaban mo. In this case, kung napasok talaga tayo ng spiya, lugi na agad tayo, disadvantageous na agad sa atin yan kasi yung mga datos na yan gagamitin nila yan against us, di ba? Paano kung nalaman yung pamilya ng opisyales, ano lang yan kunin yung anak o kunin yung asawa, ito kung hindi mo gagawin yan kitilin namin ang buhay nitong kamag-anak mo, di ba? Lugi na agad. Kaya hindi dapat baguhin na agad ng Philippine Coast Guard at ng other law enforcement agencies yung kanilang polisiya pagdating sa usapin ng membership ng auxiliary force, kahit auxiliary yan. Kasi active duty, definitely hindi ka pwede kapag banyaga ka unless meron mga exchange partnership yan. Diba? Panahon din ni Digong, nagkaroon din tayo ng mga Philippine Military Academy exchange students na nag-aaral sa China and counterpart din ni China nandito sa Pilipinas. Panahon din ni Digong yan pinatigil na rin po yan. O biruin mo, baka marami pa, hindi lang nabubulgar. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalang hiyaan sa PCG at dapat panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito. Exactly. Investigasyon ang dapat dito. Tama ito, ginagawa ni Congressman Ace Barbers, maghigpit sila dito. The moment na mag-resume na ang sesyon dyan sa House of Representatives, imbestigahan na agad ito para malaman na agad kung sino yung salarin dito. Malamang sa malamang, official yan matataas na official yan Kasi kung ordinaryong personnel ka lang ng Philippine Coast Guard, hindi ka makakalusot sa ganito mga strategy. May basbas yan, baka nga mula pa sa taas yung basbas dyan para makalusot yan. Okay, wag naman ganon. Lugi naman tayo dyan. Anong say mo dyan, ka-coffee? Sige, ibahagi ang inyong opinion, ang iyong reaction dyan sa ating comment section. Mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook natin mga ka-coffee dyan, pasuyo na lang po pa-like na lang po ng video natin. Yan, like lang po. Or kung nasa Facebook kayo baka hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang click lang po ng follow o di kaya like sa Facebook page. At kung kayo nasa YouTube, pasuyo na lang ka-coffee. Click lang po ng subscribe. Yan, nasa baba, subscribe. At yung mga kapapasok lang, yan, late na, replay na lang ulit ka-coffee, At attendance check muna tayo. Yan, click nyo lang po yung like sa video natin. Like lang ka-coffee para dumami pa tayo. Alright, maraming salamat sumama sa akin, sa lahat ng sumama. Parang kulang-kulang na tayo ng sa. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin. Ngayong araw po ng Lunes. Ayan, sana umayos na ang Philippine Coast Guard. Matsugi na yung mga spiya na nandiyan. Okay, paalam sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!